Katulad po ng nabanggit ko, retired police ako. I love PNP of course. Pero wag naman nating isakripisyo yung ating mga kababayan. In fact, banggitin ko lang, Madam Chair, yung kaso po sa Caloocan, yung kay Kian, na nakuha siya buhay, eventually namatay. Yung pong mga police doon na involved, dismiss, mga nakakulong. So hindi lang po yung pamilya ni Kian na nasacrifice, even police officer and their families. Yung sa Sariaya, Quezon, pinatay ng police, yung mayor, tayong anak ng mayor, dismiss, lahat ng police na involved, nakakulong. Oh, yung kay dito, kay kaso po ni Jimboy ba yun? Sa Nabotas. Ako po, ongoing pa yung kaso pero alam ko, madidismiss lahat ang pulis na mga yan. Makukulong. So in other words, Madam Chair, kinukol ko pong attention ng CHR. Hindi po tayo bias. Gusto po nating i-save yung police personnel and yung mga biktima. Parang ang nangyayari po, nagsasabong yung kapulisan at mga mahihinang individuals. Thank you very much. Next is Representative Bonifacio Bosita from the minority. Sa ating lahat, good afternoon. Madam Chair, gusto lamang po nating malaman from CHR, ilan po ang cases na hinahandle nyo ngayon involving PNP personnel? Your Honor, involving PNP personnel, as respondent, we have a total of 1,966 cases. And that is composed, involves a total of 2,208 victims of human rights violations. Out of 1,966 cases involving PNP personnel, ilan po dito ang na-resolve na at ilan po ang pending pa? We are monitoring, Your Honor, a total of 202 cases filed in different fora, and that those are cases filed in the Regional Trial Court, the Office of the Ombudsman, Prosecutor's Office, and in admin cases filed in the Internal Affairs Service, also with the Ombudsman and NAPL, NAPOLCOM, Your Honor. So Madam Chair, ibig sabihin po ongoing cases itong mga to? We have, Your Honor, a total number. What I mentioned earlier is are the cases that prospered. And for cases that were resolved by the Commission on Human Rights, we have a record of, as of June 2023, 1,728 resolved cases, Your Honor. And the pending cases of 1,730 as of June 2023. Madam Chair, kung i-rate po natin ang CHR from 1 to 10 as far as accomplishment or itong cases involving PNP personnel, from 1 to 10, ano po kaya ang rate natin? Your Honor, candidly, I think the rating should be coming from the outside, from a third party. Sa palagay nyo lang po, yung performance niyo to address this concern, ano po, from 1 to 10, ano po ang rate natin? Don't worry, Madam Chair, we will not ask data to prove kung ano ang rating po ninyo, anong rate nyo. Your Honor, Yeah. 7 or 8 probably, Your Honor. Well, despite the limitations, the CHR has been doing its best to address human rights issues, and
We want to do more, Your Honor. Anyway, Madam Chair, concerned po ako dito. Una, nakikita po natin na marami nating mga kababayan ang nagagalit na at hindi na natutuwa sa performance ng PNP. Yes, retired police po ako. Pero pare-pareho po tayong Pilipino. Kung public service po ang pag-uusapan, hindi natin dapat tinitingnan kung kabaro o kasama. Ang tingnan po natin dito, yung tamang serbisyo. At interested po ako sa mga ganitong issue para at least mas mapaganda pa at mayangat ang imahe ng PNP at gumanda ang kanilang performance. At syempre, para po ma-save, maproteksyonan natin ang ating mga kababayan, particular po ang mahihirap. Madam Chair, aware po ba ang CHR doon sa statistics na inilabas ng DOJ doon po sa conviction rate sa illegal drug cases filed by the PNP? Are you aware, CHR, Madam Chair? Yes, Your Honor, but not very accurate details, Your Honor. So aware po kayo, pero sabihin ko na rin po sa inyo, base po sa statistics ng DOJ from 2016 to July 2022, out of 291,393 cases on illegal drugs, 62,061 cases only, which is 21% ang na-convict. Ibig sabihin po, 229,332 cases, more or less 80% po undismissed cases. We are not saying na lahat ay kapalpakan ito ng mga pulis natin. Kasi maraming issue po, maraming factors kung bakit nadidismiss. But kumpiyansa po tayo na meron diyang biktima ng pang-aabuso or maling implementation ng batas. More or less 80% dismissed cases. Thousands Pilipino ang nasasakripisyo at talagang nagdudusa. Hindi lamang po kasi yung biktima ang kawaawa at napiperwisyo. Buong pamilya po. At alam po natin na hindi naman madali ma-resolve ang kaso. And based on these statistics, nasasayang po yung time and efforts ng korte. Para bang natatambakan sila ng basura, tapos kaunti lang pala yung kanilang makukuha. So sayang. So lahat, ang daming nasasacrifice. In line with the vision and mission of CHR, ano po ba ang pwede ninyong isuporta sa PNP at sa DOJ? At ano po ang pwede ninyong gawin para mailigtas natin yung libo-libo nating mga kababayang Pilipino, partikular sa mahihirap na napiperwisyo at nasasakripisyo kasama ang kanilang pamilya. Madam Chair, ano po ang pwedeng maitulong ng CHR sa issue na to para once and for all, kung hindi man 100%, matuldukan to, at least gumanda naman po sana itong sitwasyon na to. Well, thank you, Your Honor. May tutulong ho ng Commission on Human Rights sa ating Philippine National Police ay well, nabanggit na rin naman namin ito publicly, training ho ng ating mga kapulisan on human rights education. Pwede rin ho kaming tumulong sa mag-suggest ng revision sa kanilang manual of operations patungkol sa upang matugunan yung mga usapin tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Isa pa hong pinaplano ng gawin ng Commission on Human Rights, well, konektado ito sa inyong tanong, Your Honor, is that meron ho kaming, we will be engaging in a strategic litigation service kung saan ang Commission on Human Rights mismo ay i-consider na namin ho na kami na mismo ang magpa-file ng mga kaso on behalf of the victims or as a party mismo. Ang komisyon mismo ang partido sa mga kaso. At ang tinitingnan ho namin dito, ilan sa mga kaso ay mga protective writs and filing of criminal cases on behalf of the victims
as part of our mandate to provide legal aid services, Your Honor. Madam Chair, with respect to CSR, kung titingnan po natin yung response po ninyo, natutulong kayo sa trainings, programs, and operation manual ng PNP. Parang, with respect sa CSR po, Madam Chair, parang marami pang mapipirwisyo at masasakripisyo. In line with your mandate, sa mandato po ninyo, hindi po ba tama na i-address na natin bawat issue, bawat kaso na nadidismiss? Hindi po ba pwedeng ganun yon? Well, Your Honor, ilan ho sa mga ginagawa ng Commission on Human Rights ayon sa kanyang protection mandate ay imbestigahan ho yung paglabag sa karapatang pantao. Isa ho yan sa mga ginagawa namin. Yung ho nabanggit ko kanina on training and ano pa ba yung on training, karagdagan po yun na po pwede pang gawin ng Commission on Human Rights sa pagtulong sa Philippine National Police. May siguro ho maganda rin hong banggitin dito sa ngayon ay ang Commission on Human Rights ay nakikipag-ugnayan din sa Philippine National Police, particularly sa Human Rights Affairs Office, PNP HRAW, kung saan po pwede kaming magkaroon ng kasunduan kung paano magkaroon ng data sharing agreement with regard to cases involving violation of human rights involving police officers. Ganon din ho ay yung mga aktibidades na po pwede namin pagtulungan for purposes of human rights promotions and education. Madam Chair, I agree with the CSR. Maganda po yun. Trainings, education, yung operation manual. But nabanggit po ninyo na nagko-coordinate kayo, sabi po ninyo doon sa Human Rights Affairs Office ng PNP. If I may suggest, Madam Chair, pinakamaganda po na mag-collaborate kayo sa Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP. Sapagkat sila po ang nagmo-monitor ng mga kaso na sinasampa ng PNP. At nalalaman din po nila ano yung mga dismissed cases. And also yung pong Internal Affairs Service. So again, with respect to CSR, yun po ang suggestion ko, Madam Chair. May I Yes, respond, go Your ahead. Honor? Go ahead. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor, for the suggestion. But we would like to share, Your Honor, that the Commission on Human Rights has already has an initiative to coordinate with the DIDM for case build-up against erring police officers, Your Honor. So there is an ongoing discussion on that, Your Honor. Or at least we have already initiated communication with the DIDM for purposes of case build-up against erring officers, Your Honor. So with that response from the Honorable Chair from CSR, so expect po natin na by the next budget hearing 2024, ito pong 229,332 cases. Hopefully, may makikita po tayong result kung ilan na po ang nagampanan po ninyo dito para sa mga kaso na ito. Yun lamang po, Madam Chair, and maraming salamat po sa ating lahat. May I respond? Yes, go ahead. Thank you, Your Honor. Yes, Your Honor, definitely there will be a reduction in the cases, Your Honor. But I would like to emphasize, Your Honor, that the Commission on Human Rights investigates human rights violations. And the accountability mechanism for human rights violation is through filing of criminal cases and administrative cases, Your Honor. And it's not up to us to decide whether a case will prosper or not in the criminal case or administrative case. What we can assure you, Your Honor, is that in terms of human rights violation cases, we will expedite, Your Honor. Madam Chair, if I may. That will be your last question because we Yes, still ma'am. have a lot. If you want to have a second round, we will allow you to do that. Second round. Okay, Madam Chair. You Second want round na lang second round. And for the second round, the minority Representative Bonifacio Busito have 3 minutes for your second round. Yes, Madam Chair, thank you.
Madam Chair, alam po natin yung mandato and limitations po ng CHR. At response ko lang po doon sa last statement ng Honorable Chairperson from CHR. We do not expect na ma-address nila yung more than 200,000 cases involving police personnel. What I'm saying, Madam Chair, is tingnan po natin. No po? Dahil katulad po ng nabanggit ko kanina, we are not saying na lahat ng dismissed cases ay kapalpakan o mali ng PNP. May mga iba-ibang factors po yan eh. Kinulang po natin ang atensyon ng CHR kasi naniniwala po tayo na malaki po ang may tutulong ninyo para protektahan ang maliliit nating mga kababayan na walang kakayahan. Siguro po, kung may time po kayo, tingnan po ninyo yung mga iniimbestigahan naming kaso dito sa Kongreso at sa Senado para magkaroon po kayo ng perspective. Ano po ba yung gusto kong ipunto? Ano po? So, katulad po ng nabanggit ko, retired police ako. I love PNP of course. Pero wag naman nating isakripisyo yung ating mga kababayan. In fact, banggitin ko lang, Madam Chair, yung kaso po sa Caloocan, yung kay Kian, na nakuha siya buhay, eventually namatay. Yung pong mga police doon na involved, dismiss, mga nakakulong. So hindi lang po yung pamilya ni Kian na nasacrifice, even police officer and their families. Yung sa Sariaya, Quezon, pinatay ng police, yung mayor, tayong anak ng mayor, dismiss lahat ng police na involved, nakakulong. Oh, yung kay dito, kay kaso po ni Jimboy Bayon sa Nabotas. Ako po, ongoing pa yung kaso pero alam ko, madidismiss lahat ang police na mga yan. Makukulong. So in other words, Madam Chair, kinukol ko po ang attention ng CHR. Hindi po tayo bias. Gusto po nating i-save yung police personnel and yung mga biktima. Parang ang nangyayari po, nagsasabong yung kapulisan at mga mahihinang individuals. Now, ano po ang concern natin dito? Nasisira po ang libo-libong Pilipino at yung kanilang pamilya. Ang bottom line po nito, kung hindi natin ito pagtulong-tulungan, pare-pareho tayong masasakripisyo. Hindi lang naman po yung individuals na biktimang napiperwisyo at nasisira ang pamilya eh. Even police personnel. So pag na-address natin to, natulungan natin, huwag nilang gawin to, so masasave natin yung police personnel, masasave natin yung future ng kanilang pamilya, as well as yung future ng mga nabibiktima. So again, Madam Chair, hindi ko po kinulang atensyon ng CHR para itong 200,000 plus cases ay inyong bigyan ng atensyon. Ang sa akin lamang po, malaki po ang may tutulong ninyo para harangin itong mga ganitong pang-aabuso at maling ginagawa ng iba nating mga kasama sa PNP. Yun lamang po, Madam Chair, and maraming salamat po. Thank you very much, Chairperson. Thank you, Your Honor. Well, thank you for the comments and recommendations, Your Honor. Well, the Commission on Human Rights assures you that it will perform its mandate pursuant to the Constitution and the statutes that which gave us the mandate, Your Honor.